I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po muli ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa pag-iingat sa maghapon, and na rin po sa paggamit po sa atin sa iba-ibang pamamaraan. Tayo po ay manalangin as we study His Word tonight. Kilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na pwede kami mag-aral ng salita. Bigyan niyo kami ng katalinuhan upang maunawaan po namin at makakita po kami ng words of encouragement, learn principle from your word this evening. Patawad din po sa lahat ng kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin ang ating text dito po sa Mark chapter 1 verse 16. Sabi po ng Bible, Now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea, for they were fishers. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you fishers, to become fishers of men. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan sa gabi nito. 18, And straightway they forsook their nets and followed him. And when he had gone a little farther thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. And straightly he called them, and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him. Okay, so pag-aralan po natin, I will make you to become fishers of men. So kumbaga ang Panginoon po noong nandun po siya sa Sea of Galilee, ay nakita niya po malawak pong ano yan hindi lang po kung yung Sea of Galilee po is napakalawak po yan na dagat, no? So yan po ang prime na fishing place sa mga fishermen nung araw, yung tinatawag na Sea of Galilee, ano ho. At nung naglalakad po ang Panginoon doon, nakita niya si Simon and Andrew ay nagfi-fishing po sila. Oo. At sabi ng Panginoon, hali kayo, come after me, and I will make you to become fishers of men. Fishing pa rin, pero hindi na isda, kundi tao na. In other words, soul winning, ano ho, or evangelism na tinatawag. At ang kagandahan po ay talagang dali-dali po sila, straightway sabi ng Bible, na iniwanan nila yung kanyang mga nets and follow Jesus Christ. Alam niyo po yung panawagan ng Panginoon ay talagang napakahalaga po yan, noble task, at it's na gusto ng Panginoon po sa atin. Oh. And let's understand or study the words used here. Yung una po yung come. Ang Greek word po niyan ay duete. So ang pagbigkas po, duete. Yan. Come here, sabi ng Panginoon. Yung make naman po, make you is cause you or execute. Okay? Siya po ang ibig sabihin ng make dyan. I will cause you or execute you to become fishers of men. Dati, fishers of fish, pero ngayon, fishers of men na. And straightway, or in other words po yung straightway po dyan ay yung immediately, ganyan, right away, agad-agad. They forsook, from the Greek word na apimie, leave. So iniwanan nila or put away, okay, their nets, sabi ng Biblia, and they followed him. Yung followed po, akolotio sa Greek, ang ibig sabihin to be in the same way with,
to join one as a disciple, to be in the same way with the Lord Jesus Christ. Ano po? Para sama-samahan na. Siyempre, ang sumusunod po ay merong leader sa unahan. Walang iba kundi ang Panginoon. Pag follower, nasa likod po yan. Kung anong ginagawa ng leader, yun din ang ginagawa ng follower. So, ang Panginoon ay, ang purpose niya, bakit siya pumunta sa lupa, ay para iligtas ang tao. Kaya ang gagawin din ng follower, ganun din po, magpe-preach ng gospel para maligtas ang ang tao. By the way po, itong mga lesson po natin ay series po ito eh. Sinusundan po natin bawat yung Gospels book na tinatawag, di ba? Sa Matthew tayo noon, nung namatay si Kristo, Holy Week Special, hanggang nabuhay siya, hanggang inumpisa niya yung kanyang gospel ministry, at ito po nasa chapter 1 tayo. And then, una po dito, sabi ko, Jesus is still inviting us today to follow Him and became a fishers of men. So, ang Panginoon po ay nag-iimbita pa rin hanggang sa panahong ito, hanggang sa mga araw na ito, ang pwedeng sumunod sa Kanya. At gagawin sila, make you or cause you, gagawin silang fishers of men. Gagawin silang soul winners. Alright? Gagawin silang preachers of the gospel of Jesus Christ. So kaya po pag sinundan natin ang Panginoon, yan po ang ating tatrabahuin. Bilang isang tagasunod ni Kristo, kino-consider mo pong anak ka ng Diyos, tagasunod ni Kristo, dapat ikaw po ay may pagnanais na sumunod sa Kanya na maging fishers of men. Opo, so hindi ka lang nag-church, kundi ikaw din ay magiging fishers of men. Sapagkat yun nga po ang purpose, bakit tayo tinawag ng Panginoon? Para maging fishers, tagapangisda ng mga tao. Bakit? Kasi po yung tao patungo po yan sa impyerno. Doon po magbabayad ang tao sa impyerno. Kaya nga po tayo ay mangingisda sa mundo. Diba? Bakit? Para sila ay hindi mapahamak sa impyerno. Alright? So, fishers of men na ang gusto ng Panginoon sa atin. In other words, soul winners. Okay? Laborers into His harvest. Sabi nga doon sa Matthew 9:38 the harvest is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He may send forth laborers into His harvest. Kasi napakalawak ng mundo or dagat ng daming tao or kino-consider na isda, napakaraming tao na wala namang fishermen, wala namang laborers. Kaya nga, pray ye therefore the Lord of the harvest. Kaya meron po kaming ginagawang prayer of 9:38 in the morning, prayer ng 9:38 in the evening. Bakit? Doon po sa Matthew 9:38 na pray ye therefore the Lord of the harvest, that He may send forth laborers into His harvest. Bakit? Napakaraming tao. Oho. Kaya nga po, tumatawag ang Panginoon. Alam niyo po pagka sumunod po tayo sa Panginoon, ay noble po yan eh. Opo, pagka sumunod tayo sa Kanya. Kasi siya yung nag-i-invite. Hali kayo, mag-work kayo sa akin. Kasama ko. Diba? So, it's a good job po yan. Ho. Kaya number 2, sabi ko dyan, are you willing to leave your job to follow the Lord Jesus Christ? Willing po ba tayong iwanan ang ating trabaho upang tayo po ay sumunod sa Panginoon? Diba? So, meron po ba tayong time para sa Panginoon? So, yung iba, na may trabaho, may tinatawag na anong tawag dyan, yung may work sila sa labas, diba? Pero dapat follower pa rin ni Kristo. So hindi po dahilan na busy, may trabaho ako, hindi na ako makakasunod sa Panginoon sa maging fishers of men. Alam niyo po yung ibang Kristiyano sa iba-ibang church, lalo yung malalaking church, ay noong high school pa lang sila, soul winner na eh. So kahit may school sila, pero naging soul winner. Yun, nag-graduate, summa cum laude,
Tapos ngayon ay pinakamataas na position, CEO sa isang company. Bakit? Kasi nag-umpisa po siya sa pagsosoul winning eh. Hindi naging hadlang yung kanyang pag-aaral, yung kanyang trabaho, sa halip mas naging tapat pa sila sa Diyos sapagkat nararanasan nila yung grace ng Panginoon habang sila ay nag-aaral, habang sila ay nagtatrabaho, ay nararanasan nila yung biyaya ng Panginoon, yung grace ng Diyos. Kaya mas naging tapat sila sa pagsunod sa Panginoon, lalong-lalo na sa pag-aakay ng kaluluwa. At doon sila pinagpala eh. Opo. So I'm saying, hindi dapat nagiging excuses ang pag-aaral at trabaho at negosyo na hindi tayo sumusunod sa Panginoon na gawin tayong fishers of men. Dapat mas naging tapat tayo na maging fishers of men sapagkat dyan po tayo pagpapalain eh. Dyan po magiging masaya ang Christian life natin. Pag tayo po ay soul winners. Opo. Alam niyo po ang hindi nag-soul winning pero anak ng Diyos ay dry ang Christian life, dying ang Christian life, di ba? Malungkot. Bakit? Hindi nagwiwin ng kaluluwa. Pero ang pinakamasayang Kristiyano, yun po yung nagwiwin ng kaluluwa. Ang pinakamayamang Kristiyano, yan po yung nagwiwin ng kaluluwa. Mayaman siya spiritually sa mga bagay ng Panginoon, no? At yan po ang masayang tao, yung soul winner. Alright? Bakit? Ginagawa niya yung main thing ng bilin ng Diyos. Kaya nga, are you willing to leave your job and to follow Jesus Christ? Opo. Number 3, it is always a great honor and privilege to be called by God to work in His ministry. So, privilege po yan. Napakagandang pribilehiyo po yan. No? Great honor po yan. Sapagkat hindi lahat tinatawag eh. Hindi lahat may pagkakataon. It is not our right to work in His vineyard or ministry. It is only a privilege to work with Jesus Christ. Kaya nga po, lahat ng Kristiyano po, tinawag po tayong maging soul winners. Pagligtas ka ngayong gabi, ay may panawagan kang maging soul winners. Oho. Para maging fishers of men. Kasi hindi naman po yan option eh. Ang soul winning po, fishers of men. Hindi po yan option. Hindi po yan suggestion. Yan po ay command ng Diyos. At dahil command yan, panawagan po yan eh. Upang tayo ay maging fishers of men. Privilege po yan na tinatawag ka ng King of Kings, Lord of Lords na mag-work sa kanyang ubasan sa ministry. Napakalaking pribilehiyo po yan. Hindi lahat tinatawag. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, sinawag ka, napakagandang pribilehiyo po yan. No? And hindi po lahat ay may pagkakataong gumawa ng gawain ng Diyos. Pero akalain mong isa ka sa pinili para tawagin at malaking pribilehiyo para maging fishers of men. At mararanasan niyo po yung kanyang provision, ang kanyang power, ang kanyang presence, at ang kanyang protection sa ating pong pamilya. So why? Kasi we are just following God eh. Ang huli po, principles of the day, it is always a great honor and privilege to work with our Savior. Laging great honor po yan at pribilehyo na tayo po ay makapagtrabaho kasama ang ating tagapagligtas, Panginoong Hesus. Pangalawa po, forsaking your comfort zone is following the calling of our Savior Jesus Christ. So hindi lang po tayo laging nasa comfort zone. Yung okay na ako dito, may pera naman ako, may sweldo naman ako malaki, naka-aircon naman ako dito. Sa area, napakainit. Hindi po. Leave your comfort zone following the Lord Jesus Christ and win people. Yan po ang ating trabaho. Opo, sa lupang ito. At pangatlo po, if you follow Jesus, He will feed and take care of you. Pag sinundan po natin ng Panginoon, siya po ang magpapakain sa atin at bahala sa ating pamilya. Alright? So, following the Lord is forsaking your comfort zone. You cannot be a disciple of Christ. Sabi nga ng Biblia, pag hindi nyo ako susundan, hindi nyo gagawin yung ginagawa ko. Diba? If you are not following the Word. You cannot follow the Lord if you are not following the Word. Following the Lord is following the Word. Ano po? Alright, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita, pagpalain sa aming buhay.
na help us to obey and follow you. And thank you for choosing us, calling us to be in the ministry and to become fishers of men. Kayo pong maluwalhati, bigyan niyo po kami ng burden, vision, desire, pag-ibig na mag-akay din po ng kaluluwa. Kayo pong may taas sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement. God bless us all.